Hi, this is Kurt Roy Geiger, the founder of Inlight Marketing. Paano ko ba sinimulan si Inlight Marketing? Nagsimula po ang pangarap na ito na gumawa ng sariling kumpanya nung bata pa po ako. Um, Honestly po, hindi po ako laking mayaman. Mahirap na po talaga yung pamilya namin. Um, in fact, nakatira kami sa squatter area before. And sobrang lungkot dati kasi minsan lang din kami nakakain sa isang araw. Na-experience ko po yan dati nung bata ko po ako. Yung bahay po namin dati, kung sa naalala ko po, malapit po yung bahay namin sa airport. So, every morning, alam na alam ko kahit wala kaming alarm clock, pag dumaan yung aeroplano every 5 a.m. and 6 a.m., alam ko dapat gigising na talaga kami kasi inuyog-yog yung bahay namin. Sobrang lapit talaga namin sa airport. So, maaga po ako namulat sa responsibility. Kasi po, 5 years old pa lang ako, nag-abroad na yung papa ko sa Saudi. Kasi yun yung solusyon niya sa kahirapan namin sa Pilipinas. So, nagsakripisyo siya, pumunta siya ng abroad para sa amin. So, ako naman, ang pangako ko naman sa mga magulang ko, sa mama ko, at sa papa ko, na pagbutihin yung pag-aaral ko. So, doon po nagsimula ang pagiging achiever ko. From kinder to elementary, naging achiever na talaga ako. Attitude ko na po talaga yung gusto kong makilala ko. Ayaw ko talaga yung mahuli ako sa kahit anumang yung activity or even in academic. Gusto ko talagang makilala ako. Yun po, nung naging high school ako, dala-dala ko po yung responsibility bilang isang kuya at bilang isang padre di pamilya na rin ng pamilya namin. Kasi wala nga po yung papa ko. So, mahirap lumaki na walang ama, pero I do believe na andyan naman po siya sa tabi ko palagi. Hindi naman po siya nawala, sinusuportahan pa rin niya kami. And yun po yung the best para sa akin kasi kahit gaano man kami kalayo, tinutulungan pa rin kami ng papa ko. Alam ko miss na niya kami. At ganoon din kami, which is ganoon din yung mga kapatid ko. So, habang wala siya, ay guarantee naman sa mga kapatid ko na ako yung aalaga sa kanila at gumagabay sa kanila para may sabuti din ang kanilang buhay. So, naging high school po ako, nakilala din po yung pangalan ko bilang isa sa mga officials ng school. Naging president din po ako. So, yun yung life story ko when I was young. And dala-dala ko din yun nung nag-college na ako kasi ang ayaw ko lang talaga mangyari ulit is yung makatira ulit kami sa ganung sitwasyon o maulit yung ganun kahirap na buhay na naranasan namin. Which is nagpapasalamat ako sa parents ko, sa papa ko, tsaka sa mama ko na nagsikap sila na maitaguyod yung pamilya namin, makapag-aral kami sa magandang school, pati yung mga kapatid ko, which is I'm very thankful talaga sa totoo lang kasi hindi na naranasan ng mga kapatid ko kung ano yung hirap. Kaya sobrang thankful ako sa Panginoon na nabigyan kami ng opportunity na magbago din yung buhay namin at makatira sa magandang bahay na pinagsikapan ng mga magulang ko. Kaya nung college ako, sobrang tindi at lupit ng responsibility na dala-dala ko. Bit-bit ko talaga yun kasi pangako ko sa kanila makapagtapos talaga ng pag-aaral. Nakapagtapos ako ng Information Technology sa UIC, University of Immaculate Conception. Hindi ko po first choice yung pagiging IT sa totoo lang po. Kasi gusto ko talaga maging doktor. Pero respeto ko po yun sa magulang ko at saka sa papa ko kasi siya po yung may gusto na yung pagiging IT, yung profession ko. Hindi ko naman po siya finil kasi tinapos po yung pagiging IT. And sobrang proud din po ako, thankful ako kasi andito ako sa field na ito.
And yun po, nagsikap, nakapagtapos. And kung di po dahil sa mga magulang ko, siguro hindi po ako makakatapos talaga. And nung nakapag-graduate po ako, ako din po yung isang tipong estudyante na sobrang, sobrang, tawag ito, naging tamad din po ako. So, nung pag-graduate ko kasi, can you imagine from kinder, elementary, high school, college, straight po, walang pahinga, and which in fact, hindi lang po sa UIC yung kinuha kong kurso, nakapag-ano din po ako sa Ateneo. Sobrang, para sa akin, parang napuno ako sa pag-aaral. So, napahinga muna ako saglit, hindi agad ako lumanap ng trabaho. So, ang first job ko po actually is sa Concentrix. Isa po akong technical support engineer. Naging call center agent din po ako. And dun po na nabuo yung pagiging na-build yung yung communication skills ko. And yun po, nagkaroon ng opportunity na tumaas yung position ko. And I'm very thankful because of that opportunity, nakapag-abroad po ako. So, nung nasa Dubai po ako, kasi I was being given an opportunity na makapagtrabaho ko sa Dubai. I really admire the city, the country of UAE, kasi nga how I wish ganun ng Pilipinas, ganun ka-organized, ganun kayaman. So nakikita ko, laki ng building. Sobrang nalulula po ako kasi sobrang yaman ng country nila. And naisip ko rin po na sana ganun ng Pilipinas, no? Mayaman, walang naghihirap. Ito yung naiisip ko nung nandun po ako sa Dubai. At nung nakapagtrabaho na po ako, naisip ko po kung yun na ba talaga yung gusto ko gawin habang buhay. So, napag-isip-isip ko rin po na may kulang. Kumbaga, hindi yun yung passion ko. Kasi I really used to think how would I help other people. So, nung umuwi po ako sa Pilipinas, I met one of my friend, and yun nga po, I was being asked by myself kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun, nangyari po nun, nagdasal po ako na sana bigyan ako ng wisdom ni Lord na malaman ko kung ano talaga yung para sa akin. A friend of mine na took me out into dinner, na-amaze ako nung pinakita niya sa akin yung result niya, yung magandang sasakyan niya, yung sports car niya, at saka yung magandang bahay niya. Na-amaze talaga ako kasi in a very short time, kasi alam ko kung paano siya nagsimula eh. Bago ako umalis papuntang Dubai, na-witness ko talaga kung ano yung kalagayan niya. Pero ngayon, isa na siya sa pinakamalaki at pinakasikat na leader sa kumpanya niya. So, I was being mesmerized, kumbaga na-amaze po talaga ako. So, what's on him, what's on them, with my friends in network marketing na wala ko sa akin. Na ako, alam ko nagtatrabaho ako sa malaking kumpanya, pero bakit wala akong sports car, wala akong bahay, kagaya nila. So, napag-isip-isip ko na ano kaya kung susubukan ko? I was being challenged with my friends na gawin yung negosyo. Not necessarily na sasali ako sa kanila. So, since top earner na sila sa kanilang kumpanya, napag-isip-isip ko na hahanap ako ng isang bagong kumpanya na isa ako sa mag-pioneer. Luckily, nagkaroon ako ng opportunity to join one of the newest company 2 years ago. And ang nangyari kasi, sobrang na-amaze din talaga ako. I recall that was November. So, nung panahon na yun, nung sumali ako, I was being challenged as well sa taong nag-invite sa akin.
kaya ko ba daw maging top earner din kagaya ng mga friends ko sa ibang company. Ang nangyari kasi, hinataw ko lang talaga yung negosyo, ginawa ko ng tama, sinimulan namin ng tama, and yun po, hindi ko naman nakalain na after 1 month doing the business, naging top 1 po ako nationwide. So, sobra po akong na-amaze kasi ang ginawa ko lang talaga yung best ko. Ginawa ko lang yung best ko, nag-invite ako, nag-prospecting ako, lahat ng mga tinutulong sa akin, lahat ng mga trainings na pinapakinggan ko, pinapanood ko, ginagawa ko lang din po. So, sobrang namangha ako sa nangyari at sa result ko. At nung nakilala na po ako sa industry, sobrang saya ko po. Kasi parang na-fulfill ko po yung gusto ko maging doktor na makatulong sa bawat tao. Kasi po, dito sa network marketing, hindi puro pera-pera lang ang pinag-uusapan. Kasi po, dito po ako nagbago. Dito po nagbago yung perspective ko sa buhay. Yung one of my mentor, which is Jim Rohn, used to say, if you will change, everything will change for you. Yung linya na yun, nagpaikot talaga sa buhay ko talaga. And yung katagang sinasabi niya palagi na profit are better than wages. So, yun po, parang nauntog ako nung narinig ko yung linya na yun. Kasi it was never taught in our education kasi na hindi kasi tayo sanay, mga Pilipino, na tinuturuan tayo magnegosyo. Kasi ang tinuturo sa atin, di ba, mag-aral na mabuti para makapaghanap ng mabuting trabaho, matinong trabaho. So, never naging part sa history natin, maybe to some other people, but most probably hindi talaga natuturo sa atin na ganito ang sinasabi ng mga magulang na anak, mag-aaral ka ng mabuti para pag nakapagtapos ka, makahanap ka ng magandang negosyo o makapagtayo ka ng negosyo o sarili mong kumpanya. Siguro kung ganyan tayo lahat mag-isip, siguro walang mahirap sa Pilipinas. Okay, so yun po, na dumating yun sa time na napag-isip-isip ko yun. So nagbago po talaga yung pananaw ko sa buhay. So nakaganda lang po kasi marami po ako natulungan. Yung mga tao po nagtiwala sa akin, kumita din po sila ng pera at natutunan din nila kung paano yung pamamaraan and then yung right attitude as to become a professional network marketer. So, hindi po naging madali para sa grupo ko na lumaki ng ganun ang network namin. Yun po, naging successful po ako in a very short period of time. Unfortunately, the company didn't last that long. So, that was the time na nag-fail ako. And nawala yung grupo ko, nawala yung mga downloads ko. As in, rock bottom, kumbaga, as in, dapang-dapa talaga ako nung fail ako. Hindi ko lang kasi na-manage na mabuti yung pera ko. Bili dito, bili dyan, pautang dito, pautang dyan. Sobrang naging pabaya ako nung time na may pera ako. Yun po yung naging lesson ko. Kaya nung time na walang-wala na talaga ako, natanong ko sa sarili ko, ano ba nangyayari? I was being successful, I was being recognized. But here I am right now, broke, with no penny on my pocket. Parang sinakluban ko talaga ako ng langit at lupa sa problema dumarating sa akin. Pero hindi po nawala sa akin yung pagiging achiever ko, yung pagiging top earner ko, and yung mga recognition na yun, hindi ko po nakalimutan yun. All the trainings that I have, hindi ko po nakalimutan yun. So, yung idea, it came up with me na I have all the products, the trainings, all the knowledge and wisdom in me. Ang tanong ko, how do I make money out of it? Paano ko bang nasi-share ito sa buong kababayan ko sa Pilipinas? So, way back October 2013, I already written that on my notebook.
my dream board, actually, dream notebook, to put up a company. And fortunately, this year, July, na-compose ko po yung Inlight Marketing. And the company was being found. And yun na po yung idea na put up all the knowledge, the wisdom, all the trainings that I have, and all the secrets of the mentors, success people in the world. Um, Gusto ko pong i-share, gusto ko pong mamulat ang lahat ng Pilipino sa produkto na ibinibigay ng Inlight Marketing, which is yun po nang pagbago sa akin. And dun po nagsimula yung journey namin. And sobrang thankful ako kasi si Francis actually is my classmate way back in college. And dun pa lang po, yung college pa lang kami, nag-uusap na talaga kami kung ano magiging future namin. So, nung nag-usap po kami about the opportunity, sobrang thankful ako kasi hindi ko naman po talaga akalain na magugustuhan niya. Kasi I thought talaga my classmates are very negative when it comes to network marketing. So, I never thought he's one of the person pala na magtitiwala sa akin. So, nung binibuild na namin, sobrang thankful ako kasi nakita niya yung passion niya. Which is, yun po yung purpose namin dito sa Inlight Marketing. To give light to the people, to give shine, and to find their passion, to give motivation, wisdom, knowledge, and all, lahat ng mga kailangan ng tao, ng Pilipino, para umangat po sila. Yun po, ang kabuuhan ng pagsisimula namin, dahan-dahan po, kasi nga, I was being told by my mentor na I should be willing to start small, but always think and dream big. So, lahat naman po siguro ng malalaking kumpanya nagsisimula sa maliit. So, ito po kami ngayon, nagsisimula. Sobrang thankful ako kasi may mga tao na nagtitiwala talaga sa amin, mga loyal talaga. And yun po, hopefully makita ko po ang kumpanyang to ng umangat. Kasi I really do believe, I have really faith on this, na lalaki at lalaki po talaga si Inlight Marketing. And hindi po mapipigilan ang paglaki nito. Kasi nga po, yung mission po namin, hindi lang po yung pera. Hindi lang po pera-pera dito. Pinaka-mission ko po dito, mission po namin dito, is pagyamanin po ang isipan, ang kaalaman ng bawat Pilipino. Kasi pag alam natin kung paano gawin, alam natin kung paano diskarte sa mga ganitong klaseng negosyo, at kahit sa anong negosyo, at kahit anong aspect of life, marirelate natin to, kahit ano pa man gawin natin sa buhay natin, we can really use the products, use the learning, the knowledge, and the wisdom that is being taught to you by Inlight Marketing. So, I hope na sabayan nyo kami sa journey namin kasi I'm really sure na hindi lang mababago buhay nyo dito. Makikita mo rin dito kung ano yung totoong passion mo sa buhay. And I'm really sure na isa ka sa mga tao na gusto makatulong din sa kapwa natin Pilipino. And I hope na sasabayan nyo kami sa pag-angat. And I hope isa ka sa magiging business partners namin dito at pioneer ng company. Kasi ang lahat po ng ito, nagsimula lang po sa simpleng pangarap. Okay, nangarap lang po ako. And sobrang thankful ako kasi ito nangyayari na yung pinapangarap ko. So, I'm really, really thankful to God and to my business partners, and my co-founders. Kasi all hands kami dito, transparent kami, and we're being honest to each other as well. Yun naman po talaga importante, diba? So, I really hope na masasabayan nyo kami dito. So yun po, I strongly suggest that you watch our video presentation, read more about Inlight Marketing, because I'm really sure na magugustuhan mo talaga yung opportunity namin. Because this is the very unique system na ginawa po namin
and designed especially for you. I wish you all the blessings and good health in your life. And I hope I see you soon in our company. And I hope you become a blessing to other people as well. And now let's go tell the world that we have a better way. Thank you.